dumating sa point na hindi na sapat talaga yung dialysis lang. Habang tumatagal kasi yung dialysis journey niya, doon namin mas na-realize kung gaano kahirap mabuhay nang umiikot lang yung buong buhay niyo sa dialysis. Akala kasi ng iba, okay lang basta makakapag-dialysis ka. Pero ang hindi nila nakikita ay yung sakit ng tusok ng karayom, yung pagod ng dialysis patient mismo at saka ng caregiver niya, yung nagbabantay sa kanya, yung takot na baka anytime pwede siyang mawala. So may mga na-witness kasi kami mga ganon. Kasi habang tumatagal, ako din mismo nakita ko rin yung mga complications sa asawa ko. Yung puso niya nag-enlarge, yung mga ang daming sumasakit sa kanya na hindi namin alam kung saan nanggagaling yung mga yun. At yung pakiramdam na parang hindi na talaga kayo makausad sa buhay. Kaya dumating yung point talaga na sinabi ko talaga, kailangan na naming ilakad yung kidney transplant niya. At ako yung magiging donor niya. At sa totoo lang, nung una talagang natakot din kami. Kung kakayanin ba namin? Kakayanin ba ng katawan niya? Hindi rin kasi biro yung layo ng biyahe mula Nueva Vizcaya hanggang Maynila. Tapos, laging balikan pa yung biyahe namin, walang pahinga. Kasi, habang tuloy-tuloy pa rin yung dialysis niya, 3 times a week. Tapos, bibiyahe pa kami. Tapos doon, bukod kasi sa sobrang hirap ng process din ng kidney transplant, pabalik-balik din talaga kami ng Maynila. So, medyo nakakapagod talaga yun, lalo na sa kanya. At syempre, alam din naman natin na sobrang mahal din ng kidney transplant. Pero, kahit natatakot kami noon, kumapit pa rin talaga kami sa idea na baka pagkatapos noon, magkakaroon kami ng normal na buhay bilang mag-asawa na magkasama habang buhay.